At para sa 24 volt setup pala, bago pa nag-message si sir noon, naka-ready na ako niyan. Yan. May nag-message kasi na yung setup niya is 24. So bago pa siya nag-message, may ready na ako niyan kasi yung produkto ko ngayon, balak ko ito, may whiteboard naman. May whiteboard na siya. So ang kulang na lang niyan yung mga parts na pang 24 volts, tapos hindi ko na lalagyan ng inverter at solar charge controller, bali pure safe load control na lang. Ito, marami na akong na-order na indicator, walang problema dito, ayos na. May mga indicator na tayo, tapos may step down module na tayo. Yan, pagpasok niya 24 para sa 24 volt system. Ang labas nito dito is 12 na. Tapos kung malaki naman yung setup niya, may handa na rin ako. Yan, di pa nabuksan, pareho lang yan sila. Pero malaki ito na amperes, 60 amperes. So sinadya ko ito para sa kung malaki yung battery bank niya, ito yung ilagay ko. Mas ito yung safe ilagay kung malaki na yung power bank. Ito para sa 24 volt setup, dito ko yan siya plano ilagay dyan. Tapos yung low voltage disconnect, nagpalit na ako kasi 24 volt setup na siya. So itong low voltage disconnect na ito is kaya niya ang 12 at saka 60 volt, kaya ito yung napili ko. Ano ko lang dyan lagay. Tapos yung ano pala sa GLC PCB, every time na mag-order ako doon, magsisend naman ulit ako ng diagram. So minimum of 5 modules kasi yun. Bali PCB lang yung gagawin nila. Tapos in terms of component, magtawag naman ulit ako doon sa Shinjin Electronics. Yung Shinjin Electronics, ano yan siya, nasa Alibaba yan. So expert yan sila sa mga board, yung may PCB board ka, tapos may PCB board ka, tapos gusto mo palagyan ng mga component, sila na maglagay. So ang mangyari, pagkatapos mapadala ng ng GLC PCB yung PCB board, na hindi ko na ipapunta dito, i-didirekta ko na doon sa address sa Shenzhen, China, yung contact ko sa Alibaba. Tapos sila na yung gagawa ng module. So ang dadating dito sa akin is naka-ready na ganito. May mga ano ako dito lagyan, kasi yung iba na-sold na, kasi yung iba. Tingnan natin yung lalagyan ko. Yan, mga lalagyan yan. Marami akong mga yan. Okay, so ang darating sa'yo nakaganito na. Isang box na sila, kapasok na yan dito lahat. May bakante pa na silupin, dyan yan lahat, nakapatong-patong. Bali 5 piraso, 5 ganito. Yan. Yan, ito yung sa safe load control module. So dito na yan siya. Okay, nakapasok na yan siya dito. Ganyan. Yan. Ayan, ganito na yung darating sa'yo galing China. So ganun yan. May minimum 5 pieces sila, kaya nagtry ako ng 5 pieces. Tapos ngayong 5 pieces naubos naman. So okay, another na naman, order naman ulit ako kasi as usual ayos yung safe load control na design ko. Walang problema. So yun lang munang update ngayon about sa
24 volt setup na pure safe load control. Wala nang inverter, wala nang charge controller, at saka ano talaga, Lazada talaga ang mas maganda kaysa Shopee. Kung ako sa inyo, may tindahan din ako sa Shopee, may nakapasa na ako ng mga requirements doon, yung mga business permit na tapos na. Ang lang, itong sa Lazada mas maganda kasi may protection ka doon. So may COD, cash on delivery. So i-click nyo lang yung Lazada, safety na kayo dyan, hindi kayo mabubudol. Kaysa bibili kayo, yung mag-direct kayo dito sa akin, hindi yan maganda. Mas maganda, protektado kayo sa Lazada. So yung store ko sa Lazada, doon kayo bibili. Strictly doon lang talaga. Kasi ngayon hindi pa to kilala na produkto, bago pa kasi. Ngayon ko lang to na-imbento. Pero kung dadami nang makakaalam nito, lalo na doon sa mga small solar, yung small time, yung mga tag 12 volt system lang, 24 volt, talagang gamit na gamit ito, lalo na sa power surge. Isipin mo, kahit malaking motor, yung malaking motor, gaano ba yan siya kalaki, kayang kaya na. Diba? Kasi wala na siyang, hindi mo na kailangan mag-iba yung solar mo, iba yung grade, isa na lang. So yun siya. Isa na lang yung grid at saka solar, isa na lang. So limit lang yung solar, kung anong gusto nyo i-limit, 1000 watts, 2000 watts. Mag-message lang kayo doon sa Lazada sa mga produkto ko doon, mag-reply ako, mababasa ko man yan. Kung gusto nyo na ganun, 700 watt or 800 watts na minimum ng solar, yun lang yung allowed na huhugutin doon. Tapos kung may mga power surge, pag susub kayang power surge, sobra yan halimbawa malaking motor, andar yan siya, nasa umabot ng 2000 ang power surge niyan, sa grid yun siya, automatic transfer yun siya sa grid. Tapos kung naman, kung mag-normal na siya, pasok na siya dun sa minimum requirements ng nakaprogram sa safe load control nyo, mga umabot na siya, pagpalagay natin mga 700 watts na lang, so automatic balik ulit siya sa inverter. So ganun yan. Protektado yung inverter natin, protektado yung battery natin, na hindi masyado malaki yung hugot. Mantakin nyo yung 3000 watts na hugot, kukunin yan sa battery. Ayun, kukunin yan sa battery, ang laki niyan, ang init niyan sa wires, tsaka yung battery mo niyan mabubugbog, tsaka yung inverter. So mas maganda nandun yung grid na tutulong. Yung ibang kasi hybrid system, yan siya, talagang pipili ka kung anong gusto mo. May battery priority, huhugutin niya muna sa battery bago siya mag-transfer. Tapos may grid priority, ganun yan siya. Ito hindi, ang priority dito kung may sobra na power na hugot galing sa inverter nyo, i-transfer niya muna sa grid, yun lang. Tapos pag normal na, pasok na doon sa minimum watts na nakaprogram sa safe load control, babalik ulit siya sa inverter. So depende nan kung anong gusto nyo, mag-message lang kayo, 700 watts, 800 watts, or 300 watts. Itong setup ko na bago ngayon, lang to, 300 watts lang nilagay ko, kasi yung inverter ko na P2, continuous duty niya is 500. So okay na sa akin yung 300 para mas safe yung inverter. So okay, ito lang muna mga master about sa 24 volt setup na naka-ready na naghintay lang ako ng
in-order ko pa sa China na ano, yung mga safe load module. So, ito yun siya. Okay, don't forget to follow and subscribe and like na rin at saka share. Kung may Facebook kayo, i-share nyo ito para dadami din yung follower natin. Yun lang, salamat mga master.